Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa iyo. Tandaan nyo palagi, vice versa tayo ha. Single ka man, double, triple, bagong kakikilala, dating kakilala na nagkaroon ng connection, pwedeng ganoon. No? Tingnan natin ang kanyang feelings, intention, behavior, your feelings, blockage, potential outcome mo this week. At ang advice ni universe, syempre sa mga nagkahiwalay, separation, na-ghost, or mga nangyaring in the past relationship. Tingnan din natin kung ano yung mga message at yung mga bagay o sitwasyon na gusto niyang sabihin o sabihin mo sa kanya. Tingnan natin, vice versa tayo. Tao na connect kay Aquarius. Ano ang nararamdaman mo kay Aquarius? Bago lang kayo nito? Sa iba dito, bago lang kayo nito. Anong nararamdaman mo sa kanya? Two of Swords. Vice versa tayo. Okay, nararamdaman niya sa iyo. Okay, nararamdaman niya sa iyo, may mga sitwasyon na hindi niya kayang aminin or hindi man siya aminin, hindi niya kayang sabihin sa iyo. Kaya ang mga naaring nangyayari dito is ano na lang, nagtitiis na lang siya or nagiging patient na lang siya doon. Yan, nararamdaman niya sa iyo, yun. May gusto man siyang sabihin or gawin or iparamdam, hindi pa niya magawa or hindi niya masabi. Yun, parang nagtitimpi muna siya for a while. Yun ang nakikita ko dito Kaya nagkakaroon ng mga nadidelay. Yan, idinidelay or kusa niyang ginagawa yun, pwedeng gano'n. O dinidelay. Yun ang nararamdaman niya sa iyo dito. They try to make it balance this relationship na ito siguro para tingnan natin kasi tingnan natin intention tsaka yung behavior. Siguro para hindi mag-mess or para hindi ma-disappoint ka sa kanya. Pwedeng ganun, Aquarius. Yun ang nakikita ko dito. Pwede kasi na kung bago lang kayo nito, ganun din. Diba? Baka getting to know each other pa kayo sa sitwasyon na ito. Tawa na ako na kay Aquarius. Ano intention mo kay Aquarius? The Nine of Cups. Intention niya sa'yo is the Nine of Cups. Seven of Cups. Okay, intention niya sa'yo. Okay. Intention niya sa'yo, nandito naman yung situation na I want to give you everything. Kumbaga, or vice versa tayo gusto niya ibigay sa'yo yung nanaisin mo, no? Na yung dapat ibigay sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya dito, no? May marami siyang naiisip na gusto niya i-offer sa'yo itong taon na to. Ang nakikita ko dito, na doon din intention niya sa'yo, andun yung may mga wishful thinking or may mga naiisip siya na bagay-bagay na sitwasyon. Nagkakaroon din dito ng parang pagkocontrol, hindi ko alam in what way. Siguro they controlling their emotions, pwedeng ganun, na may mga gusto pa siyang sabihin kasi nandito yung sitwasyon, di ba? May mga gusto pa siyang sabihin, may mga gusto siyang gawin, o may mga gusto siyang desisyonan, or kung ano man yan. Nagkakaroon siya ng pagkocontrol siguro sa emotions niya dito. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero they want to offer you something. Yun ang nakikita ko dito. Yun nga lang, nagiging mabagal, nagiging matagal yung situation na ito, no? O yung mga gusto niyang gawin na action or pagpapasya sa relationship na ito. Tingnan natin ang kanyang behavior. Ano bang behavior mo sa kanya? Kay Aquarius. Taon na ako na kay Aquarius. Anong behavior mo kay Aquarius? The Justice.
yun? Anong behavior? Anong justice? Iba dito, bago kayo nito eh, no? Iba dito, family related to. Okay, behavior niya sa'yo. Ang behavior niya kasi sa'yo is, gusto niya magkaroon ng clarity when it comes in this connection. Nandun siya sa point na yun. Siyempre, behavior niya sa'yo is, they want to connect to you. Parang nandun sa point na you are my 10 of cups. Kung bago lang kayo, nito is you are my part of the family, or I want to be your 10 of cups. Vice versa tayo ha, vice versa, tandaan nyo. Diba ito parang bago to sa nakita ko dito. May mga bagay pa siya na gusto niya i-clarity in this connection. Maybe nahando yung point na they try to make it balance kasi nandito rin siya sa pagkocontrol tsaka sa pag-iisip. They try to make it balance if you are the person na makapagbubuo ng kanyang 10 of cups, or if you are the person. Pero syempre hando yung pag-iisip niya, 'di ba? Hando yung pag-iisip niya na gusto niya ikaw sa situation, no? Gusto niya 'yon. Nagkakaroon kasi siya ng kababalanse, no, dito sa relationship na to. Nandun pa yung sitwasyon na getting to know each other more. Kung kayo is bago nito, sa iba naman sa inyo is nandun yung balance relationship sa connection na to. Binabalanse ng bawat isa yung connection. Oh, yun ang behavior niya. Gusto ka niya pa more makilala, no? Sa nakikita ko dito. Gusto niya kung bago kayo dito, gusto niya makilala yung mga na-surrounding mo, yung pamilya mo, yung mga anak mo, if ever na meron ka, yung nandun sa point na yun. Sa nakikita ko dito. Gusto niya pang magbigay ng effort more in this relationship. Sa nakikita ko dito, no? Yun. So, sa iba sa inyo, pagbigay. Bakit may pain? May pain. Tingnan nga natin, nararamdaman mo, Aquarius. Ano nararamdaman mo, Aquarius, sa tao na to? Nararamdaman mo sa tao na ito, Aquarius. The Ace of Swords. Okay. Intindihan ko na. And the Queen of Swords. Okay, nararamdaman mo sa tao na ito. Okay, nararamdaman mo sa kanya, kung bago kayo nito nandun sa point na parang, ang nakikita ko sa kasi dito, is nagkakaroon siya ng, maybe, napag-iisip siya, na nagkakaroon kasi siya ng, totoo ba to sa akin? Siya na ba talaga? Hindi ba siya same ng nakaraan ko? Nandun sa point na yun, sa nakita ko dito. And also, sa iba naman sa inyo is, nahandon yung nararamdaman mo sa kanya is, hinihintay mo siya kung magkakaroon ng pagbabago pa more, no? Para nandun ko sa point na magbabago pa kaya ito na kaya ito, o may mga lalabas pa na more katotohanan, o mailalabas niya pa yung tunay na siya. Nandun ka sa point na yun, parang na pinag-iisipan mo siya na, parang you want to see the more who is this person. Nandun sa point na yun. You want to see more the fact of yung kung totoo ba siya or hindi. Nandun sa point na yun. Yan ang nararamdaman mo sa kanya. Kung may mayayari pa mga pasabog o may mga pagbabago pang magaganap o mangyayari while you are talking, while you are connecting to each other, ganyan. Anak, baba baba mo na ano mo yung ano natin, anak. Mga anak ko talaga. Yun. Tingnan natin yung blockage mo. No? So, nakita ko dito. Tingnan natin na yung blockage. Siyempre, nandun naman yung point na gusto mo talaga siyang suportahan. Sa mga
hiling niya o sa mga ninanais niya o sa mga gusto niya. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang blockage. Pwedeng ito is the past or pwedeng ito is connected dito, ha? Blockage. Aquarius. Your blockage is unworthy. You deserve an amazing relationship. Take a step to heal doubt about yourself. Maaring this is the past, ano yung iba sa inyo? Maaring the past or maybe this connection is nagkakaroon ka pa talaga totally na doubt. Noon, paring naisip mo na, siya ba talaga ang tao na para sa akin? O may magyayari pang pagbabago sa life ko o sa connection na ito, no? Paring ganon. Okay. You say you want a lover but not all in. Take time to figure out what you want. Okay, kung kayo is bago nitong tao na to or nagkakausap pa lang kayo, nagkaroon lang uli kayo ng connection, kung ano man yan, huwag ka daw magmadali sa pagdesisyon sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Take it slow. Kaya nga sabi rin dito, di ba, you need to see the fact. Take it slow lang. You need to figure it out what you want. Kung talagang totoo ba siya or hindi, at siya ba talaga yung para sa'yo. Kaya, basta mag-ingat lang din sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kundi magkaka-doubt ka talaga. Or kung may mga sitwasyon na need to heal pa, siguro it's time to heal muna bago ka mag-step up or mag-step in a situation. Pwede ganun. Tingnan natin ang iyong potential outcome this week, Aquarius. Teka, nasing ako. Ay, baluga. Sorry, anak. Siya nga na yun, siliwa. Potential outcome, Aquarius, this week. Potential outcome mo this week is the Ace of Wands. Okay? And the Devil. Galileo. And the Nine of Pentacles. And the Justice. Okay, potential... Ganito. Potential outcome mo this week. Nandito yung situation na may mga bagay ka na gagawin mo o hindi gagawin na situation, no? Maaring doon ka sa point this week na maaring may mga madi-delay or may mga pagpapaliban na pwedeng maganap, ganyan, o may mga multiple priorities ka na gagawin. Andun din yung sitwasyon na potential outcome mo kasi hoping hindi naman lahat, pwede kang ma-stuck or ma-trap or you feeling trapped in the situation. Pwede ganun. Pwede rin na actionan ko ba, hindi ba, lalakarin ko ba, hindi ba. Nandun sa point, no? Ako nakikita sa iyo. Yan, may mga gusto ka kasing may mga gusto kang itama or may mga gusto kang i-correct or may mga gusto kang desisyonan this week sa nakikita ko sa iyo. Pero hindi siya, nagkakaroon kasi ng blockade sa iyo no? Aquarius, hindi ko alam why. Siguro in your place, pwedeng may mga blockades ka sa place mo. Pwede rin na may mga tao na nag-iisip ng hindi maganda sa iyo. Pwedeng ganun, sa nakikita ko dito. Yan. And then also, hoping, mag-trust ka sa intuition mo kasi lumalabas kasi si Devil dito. Ibig sabihin hindi maganda yung outcome na to. Baka hindi ka magtiwala sa sa intuition mo dito. Mag-ingat ka rin dito sa situation mo kasi ang potential outcome mo this week din kasi is maaaring may mga tukso o may mga bad habit, mga iniinom, kinakain, may mga action na pwedeng magkamali ka, mga desisyon na hindi maging tama, pwedeng ganun, ingat na lang din. Kailangan mo magkaroon ng pag-evaluate this week bago hindi maging maganda yung bunga ng sitwasyon. Yan. Pag-isipan mo maigi. Tingnan natin ang advice sa'yo ni Universe. Ay, ano po maia-advise nyo kay Aquarius? Uiwas ka sa tukso, ha? Advice po kay Aquarius. The Lovers. Advice.
Ba dito may third party, ano? Tingnan natin. May bagong pag-ibig ka, day. Dong. Pero ingat ka. Ingat ka lang kasi nandito to. Kasi pwedeng mapasok ka sa ano, pwedeng magkakaroon ka ng connection sa tao na ano, na may connection. Ganyan. But trust your intuition. Kaya nandito rin to si Devil, no? Okay, when it comes sa advice, try to make it balance any situation in life. Ano, tandaan mo palagi na nasa sayo yung desisyon na ito. Yan. Try to make it balanced. The choices is always available in yours. Don't focus to a painful situation, ang sinasabi dito. Kailangan mo daw magkaroon ng you need to start a new you, or you need to start a new beginning into your life. Yun ang sinasabi rin dito. Keep moving lang to reach your goal, ano, sa nakita ko ito. Enjoy your life. Life is short, ang sinasabi dito. Enjoy mo rin. Lumabas ka together with your collegios, friends, kapatid, anak, kung sino man na pwedeng makasama mo yan. I-enjoy mo lang yan sa nakita ko dito. Huwag ka mag-focus sa mga frustrations in life or huwag ka mag-focus sa mga distraction kasi andito rin si Devil. Yun. Tandaan mo, you are worthy person. Ano? Mag-focus ka to achieve your goal. Yan ang sinasabi dito. Kailangan you have a pride, strength, and confidence always sa nakita ko sa'yo dito. Umiwas ka sa mga tao, situation na makapagbibigay sa'yo ng toxicity or toxic, no, na place man yan or connection. Umiwas ka na lang doon. Tingnan natin ang mga nagkahiwalay, ghosting, separation, kung ano man yan, kung anong message ang makukuha natin. Kuha tayo ng tatlo. Yan. Okay, this wasn't love. Okay, ibig sabihin, the past talagang sobrang masakit ang nangyari, no? Inakala mo na this is siya na siya yung buhay mo o siya na yung fantasy in life mo, but hindi. Fantasy crushes, truth exposed than hope. Mari nagkaroon ng mga pag-expose sa mga may nalaman kang katotohanan sa relationship. I never meant enough. Unseen, unchosen, rejected. Nagkaroon ng third party at nagkaroon, ang sakit naman ni Reday. Yan, may mga sitwasyon na sobrang sakit, di ba? I gave you my all. Oh my God, sabi ko na nga, be. Overgiving, brain, love, and, okay. Nandun ka talaga sa point, binigay mo or vice versa, ang lahat in this connection, pero hindi pa rin nag-success. No? You lost me. Final straw, self-respect, and power move. Na doon talaga yung na parang talagang nawala yun na yung connection na ito. Sobrang sakit naman ito. Ano ba yan? Ba't ganyan? No? Yan. Parang alam mo na, parang nasagad ka dito no? Dito sa sitwasyon. Sinagad ka ng connection na ito sa nakikita ko sa'yo dito. Lalala. Tingnan natin ang mga gustong sabihin o mga gusto pang sabihin mo or siya. Yung mga hindi nasabi sa connection ito. Okay, sometimes the answer isn't yes or no. It's wait. Ganun. Okay, running from your problem won't solve them. Okay, nandun yung point na talagang, pagtalikod sa connection, sa nakita ko dito. Hearing your name still make my heart race. Ganun. You move on, haven't you? Nandun pa rin yung connection na nahahatak pa rin ang isa sa inyo sa relationship na ito. Arigato namaste, God bless.